Alright. Joshua chapter 1. Open your Bible. Mag-aaral na tayo ng salita ng Panginoon. Josue Kapitulo 1, versikulo 8. Praise God. Brother Emil, pakibasa sa Tagalog ha. Babasahin ko muna sa Ingles. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa Tagalog, Brother Emil, para makuha po ng lahat. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maghihiwalay sa iyong bibig. Amen. Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging-hawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Again, this morning, ako'y nagpo-pronounce ng pagpapala, spiritually, materially, financially, physically, emotionally, makakapagin sa ating kalalagdaan. At gusto ko pong mag-share sa inyo ng isang aralin. Pamamagatan po natin itong God's definition of success. You may be seated. God bless you. The world has its own definition of success. Ang mundong ito, as we all know, ay meron siyang sariling interpretation when we talk about success o tagumpay. Sa mundo, if you have money, you are successful. If you have position, you are successful. And if you have popularity, kung ikaw ay popular, sikat, ikaw ay successful sa paningin nila. Ngunit ang tanong, ganito rin ba ang definition ng Diyos sa salitang ito, sa salitang success? May isang lalaki, meron siyang malaking ari-arian. Malaki ang kanyang bahay, malamansyon. Magara ang kanyang mga sasakyan. Ngunit ang problema ay, bedridden siya. Meron siyang sakit na kahiga na lamang sa kanyang konsol o sa kanyang malambot na ari. Hindi yan ang tunay na success. Kahit meron kang pera at kayamanan, kung hindi mo naman na-enjoy, hindi yan pagtatagumpay. Minsan, ganito sinusukat ng tao ang tagumpay o success. Ganito nila ini-interpret. But you know what? Hindi ganyan ang paningin ng Diyos sa salitang tagumpay o success. It's not defined by human impression, but by God's evaluation. Now, meron pong mga puntos na akin pong isishare sa inyo para maunawaan natin ang meaning nito ayon sa Biblia. Tagumpay, success, mga kapatid, ayon sa salita ng Panginoon. Joshua became a successful, not because he was a mighty warrior, but because he was aligned with the Word of God. Unang punto, mga kapatid, true success is not about accomplishment, but alignment. God did not tell Joshua, be skilled, be talented, or be impressive. No. Wala namang masama, mga kapatid, kung tayo po'y may mga talento,
magaling, may mga diplomang hawak, o kaya'y may connection, maganda ang career natin. Okay lang ito. Ngunit, kung hindi tayo naka-align, if a person is not aligned with God, his success is only illusion. Hindi yan ang tunay na tagumpay, mga kapatid. Kung babalikan natin ang Josue, Kapitulo 1, versikulo 8, ito ang sabi ng Bible. Basahin natin ulit. Ang aklat na ito ay ng kautusan ay huwag mainiwalay sa iyong bibig, Amen. kundi yung pagbubulayan araw at gabi, Okay. upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. At Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawangasan. ano ang sinasabi ng Diyos sa versikulo ito? May dalawang bagay tayong dapat makita. Ang sabi, mga kapatid, ng Joshua chapter 1 verse 8, meditate day and night. Ang aklat na ito na kautusan ng Panginoon, huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi pagbulayan. Meditate day and night. When we say meditate, hindi lang binabasa, hindi lang minimemorize or kinakabisa, kundi kinakatas natin ang sustansya ng salita, mga kapatid, at atin pong ina-apply o pinapabuhay. Sabi ng Bible, obey His word. Then ang resulta nito ay mabuting kalakasan. Good success. Nasa salita ng Diyos ang tagumpay. Lahat ng sumasang-ayon dito ay sabihin ng salitang Amen. Amen. Nasa salita ng Diyos ang tagumpay, sapagkat ito ang magtuturo sa atin. Guide natin yan. Mapa natin yan sa pagtatagumpay. Hindi ba ito yung sinabi ng Revelation chapter 1 verse 3? Let's read. Praise God. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Praise God. Tatlong bagay din ang gusto kong makita natin. Ang sabi ni San Juan sa Apokalipsis 1:3, blessed is he that readeth. Mapalad ang nagbabasa nito. Kaya nga, hinihimok natin ang lahat na tayo po'y magbasa ng salita ng Panginoon. Malibang basahin natin ang love letter ng Lord, hindi natin maunawaan, matatanggap, makukuha yung kanyang kalooban. Hindi natin mapag-uunawa kung ano yung kanyang nais, mga kapatid. Basahin natin ang kanyang salita. Aside from that, pakinggan din natin. May mga nangangaral, may mga nagtuturo, mga kapatid. Pakinggan natin ang mga salita ng Panginoon. At higit sa lahat, keep those things which are written therein. Atin pong susundin, atin pong ipapabuhay ang lahat ng nakasulat doon. Praise God. Yung salitang blessed o pinagpala, yan ay galing sa wikang Griego na ibig sabihin ay Makarios. Makarios means happy. Kung ikaw ay nagbabasa, nakikinig, at tinutupad mo ang salita ng Diyos, ikaw ay mapalad. Magkakaroon ka ng kasiyahan, kagalakan sa puso. Fortunate, spiritual favor, and spiritual privilege. Yan ang ibig sabihin ng blessed, mga kapatid. Sa Revelation chapter 1, verse 3. Praise God. Nandoon sa salita ng Diyos, nakapaloob ang tunay na tagumpay. He will direct you. He will guide you. He will bless you. Gusto natin ng mahabang buhay? Lahat na nagnanasa ng masaya at mahabang buhay,
Sumigaw ng praise the Lord. Ilang taon ang gusto nyo abutin? 80. Okay na kayo sa 80? 90. Ha? 100 para meron kayo makuha, mga kapatid. Kaya lang, paano mo pa ma-enjoy yung ibibigay ng government kung ikaw ay 100 taon na? Dapat pag edad mo pa lang ng 60, meron ka ng ganansyang makuha eh. O hindi ba, mga kapatid? Kasi pag edad 60, ang dami mo nang nararamdaman sa katawan. O kalabitin nyo katabi nyo. Sabihin mo sa kanya, ano na nararamdaman mo? Alam nyo, nung Biyernes, mga kapatid, di ba may gawain tayo, no? May private service tayo. Nako, mga kapatid, ang sakit ng ano ko, ng hita ko, ng binti ko, ng balakang ko, ang sakit. O, naglaba lang kami ni Sister Sel noon. After maglaba, mga kapatid, medyo late na rin kami natapos. Naku, ang tindi ng sakit. Siguro napansin ako ni Sister May. Praise God. Saan ba Sister May? Kaya pagdating ni Sister May, binigyan ako ng ano eh. Pakiabot mo nga yun. Binigyan ako ng ano. Ano ba to? Precious Herbal Massage Oil. Body relaxing for external use only. O hindi ko pinopromote dito. Binasa ko lang. Nagulat ako, binigyan ako ni Sister May. Pastor, para sa'yo. Siguro nakita niya, mga kapatid, talaga ng sakit ko. Ano mga habang nag-i-exhort si Sister Gemma, talagang hinihimas-himas ko yung binti ko. Sabi ko, ang sakit ng pakiramdam ko. Siguro pag edad mo 50, ganun pala. Nung pag-umabot ka na 50, ganun siguro. Praise God. Naisip ko tuloy, paano kaya kami maglalaro ng battlefield ng basketball nito kung ganito yung nararamdaman ko. Praise God. Well, salamat sa Precious Herbal Massage Oil. Praise God. Amen. Grabe talagang sakit na pimilipit ako hanggang kinabukasan. Amen. Pero may sinabi ang Bible, mga kapatid. Tingnan natin ito. Proverbs chapter 3, verse 1 and verse 2. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Huwag mong kalilimutan ang utos ng Panginoon. Why? Kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Iingatan sa ating puso. Then, sapagkat karamihan ng mga araw maraming araw at mga taon ng buhay taon ng buhay at kapayapaan ay ay madadagdag sa iyo. praise the Lord. Sabi po, mga kapatid, ng Proverbs 3:1, forget not my law, let thine heart keep my commandments. Length of the day, long life shall they add to thee. Praise God. Mahabang buhay idadagdag sa atin. Pero sana yung mahabang buhay na walang, alam mo na, mahirap na lang, umabot ka sa 200, pero himas ka nang himas sa tuhod mo, mga kapatid. Oo, bigyan tayo ng ugmang panahon ng Panginoon, mga kapatid. What else? Verse 5 and verse 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng Praise the Lord. puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Then, Kilalanin mo siya sa lahat ng sa lahat ng iyong lakad, ano man iisipin mo, gagawin mo, paplanuhin mo, ano mang business ang ipuputap mo, lahat ng bagay, sa lahat ng iyong lakad, kilalin mo siya. Ano mangyayari? At kanyang ituturo ang iyong mga landas. At ituturo ng Panginoon sa iyo ang mabuting landas. In all thy ways, acknowledge Him, and God will direct thy path. This is good success.
this is good success. Isang driver, napakabilis niyang magmaneho. Talagang humaharurot yung dala niyang sasakyan. Naiwasan niya lahat ng traffic, mga kapatid. Ang problema lang, maling biyahe, maling direksyon yung kanyang tinahak. Ganyan ang buhay pag hindi naka-align sa salita ng Diyos. Everybody say Amen. Number 2, success is not about position, but obedience. Isang lalaki, naligaw sa gubat, bagamat meron siyang dalang kompas, ngunit dahil iba ang gusto niyang direksyon, hindi niya sinunod yung sinasabi ng kompas, paikot-ikot lang siya doon sa kagubatan. Praise God. Ang tunay na tagumpay ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit tila mahirap, mga kapatid. Hindi ba ganito ang pagpasok sa kaharian ng langit? We need extra effort. Wala pong easy salvation. Walang easy salvation, mga kapatid. Hindi ba sinabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Marami ang magnanasang pumasok doon. Pero sabi ng Bible, hindi mangyayari. Why? Pagpasok kasi sa kaharian ng Diyos, may extra effort, extra enerhiya na iyong ibibigay para makapasok ka sa buhay, mga kapatid. Noah built the ark. Mahirap yun para sa kanila. Why? Wala naman silang kakayahang gawin kung tutuusin ang arko. But he obeyed. Hindi naman arkitekto or inhinyero, mga kapatid, si Noah. Wala silang idea. Ang totoo'y hindi pa man nila nakita yung ulan. Sinasabi ng Genesis, mga kapatid, that time, ang dumidilig sa lahat ng halamanan, mga kapatid, ay habog sa para. Yun ang dumidilig sa mga halamanan. So wala pang ulan that time. Kaya nung sinabi ng Diyos, gumawa ka ng arko, palagay ko'y may question din yun sa kaisipan ni Noah. Bakit ako gagawa ng arko? Para saan ang arko? Sabi ng Lord, magpapaulan ako 40 days, 40 nights. Babaha. Maraming mamamatay. Hindi po alam ni Noah yun. Hindi niya naiintindihan yun. But he obeyed. Gumawa siya ng arko, mga kapatid. At nangyari nga ang sinabi ng Panginoon. Moses returned to Egypt para iligtas ang Israel sa kamay ng Paraon. Noong una, ayaw niyang sumunod. Ang sabi niya pa ngay, I don't know how to speak, Lord. I am not eloquent. Send someone else, not me. Nagdahilan pa nga siya sa Panginoon. At ang Diyos ay nagalit pa nga. Sabi ng Diyos kay Moses, sino ba gumawa ng bibig? Sino ba gumawa ng lahat ng bagay? Hindi ba akong Diyos ang nagpapangyari? At pagdakay, sumunod si Moses. David, waiting for God's timing. You know what? Pwede nang maging hari si David after nung i-anoint siya, mga kapatid, ni Samuel. Why? Pagkat nireject na ng Lord si Saul at nagkaroon pa nga ng tiyan si David, patayin si Saul. Hindi ba, mga kapatid? Nung si David ay nagtago sa kuweba, walang kaalam-alam si Saul. Pumasok din siya sa kuweba na pinagtataguan ni David. Alam pa ninyo kung anong ginawa ni Saul sa kuweba? Nabasa pa ninyo yung Bible? Ha? Anong ginawa ni Saul sa kuweba? Nandun si David nagtatago. Basahin ninyo yung Biblia ninyo.
Ang ginawa ni Saul, dumumi siya. Nakita ninyo? Balikan ninyo yung versikulo ng Bible. So habang nakaupo si Saul, dumudumi, nasa likuran niya mga kapatid si David. Meron ng pagkakataon si David, patayin yung Saul na yun. At siya na ang maging king. May pagkakataon pa, natutulog mga kapatid si Saul. May tsansa na rin si David, patayin si Saul. Pero hindi niya ginawa. He waited for God's timing. He obeyed God's word. At pagdating ng takdang panahon, siya na ang naging hari sa Israel. Paul preached the word of God kahit may threat sa buhay niya. In fact, nag-prophecy pa nga si Prophet Agabus na ang sabi ni Prophet Agabus, ganito pahihirapan at papatayin ang taong may-ari ng balabal na ito. Ang tinutukoy niya ay si Pablo pagdating niya sa Jerusalem. At may mga Hudyo, nabasa din natin yan sa Book of Acts, kasi mga tatay, nasa Revelation na tayo. Sa Book of Acts, may mga nag-ayuno na mga Hudyo. Ano ang rason ng kanilang fasting? Nag-fasting sila sa kamatayan ni Apostol Pablo. Sipin mo yan, mga kapatid. Meron palang gumagawa ng gano'n. Nag-ayuno sila para mamatay si Apostol Pablo. May threat sa buhay ni Apostol Pablo, but he obeyed God. He preached the word of the Lord. Hindi niya alintana yung mga threat, hindi niya alintana yung banta ng mga tao. Sabi niya pa sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2, kindly. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Praise the Lord. Preach the word. Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. Mahirap ang dinaanan nila. Wala pa nga tayo sa kalingkingan ng dinaanan nila. Isipin ninyo yung mga unang naglingkod sa Diyos, pinakain sa leon, mga kapatid. Hindi nila dininay ang Lord. May mga alagad na nang sila'y mahuli, tinalian yung dalawang kamay at kinalian din yung dalawang paa. At yung bawat tali, mga kapatid, itinali sa kabayo. At yung 4 na kabayo na may mga tali na ang dulo niya oy nasa kamay at paan ng mga alagad. Sipin ninyong pinatakbo yung kabayo at nagkaputol-putol ang piraso ng katawan ng mga alagad. And yet, hindi nila dininay, mga kapatid, ang Lord. Yung ibang mga alagad, binalatan ng buhay. Yung iba'y sinunog, mga kapatid. Lahat ng yan, naranasan nila, ngunit hindi sila nanghina sa pananampalataya. Ulitin ko po, mahirap yung dinaanan nila. Wala pa tayo sa kalingkingan ng naranasan nila, mga kapatid. Marami pang mga lingkod ng Diyos sa Biblia ang dumanas ng katakot-takot na hirap. And they were all successful. Not because they were rich or may influence sila. No, but because they walk in obedience to God and follow His word. Minsan, hindi natin naunawaan ang will ng Lord. Just obey. Sumunod lang tayo. Praise God. Kahit hindi natin maunawaan ang buong Biblia, sumunod lang tayo. Sapagkat nasa pagsunod ang pagtatagumpay. Everybody say Amen. Amen.
Praise God. Hindi ba may awit nga tayo? Alam niyo yan. God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. Tingnan ninyo yung pangatlong stanza. When you don't understand, if you don't see His plan, if you can't trace His Son, trust His Son. Pagtiwalaan lang natin ang Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Obey His word. Pwede ba tayong pumalakpak sa Panginoon? Ikatlo, true success is doing God's will, not our own. Yan ang tunay na pagtatagumpay. Minsan sinasabi natin, Lord, susunod po ako sa iyo, Lord. Maglilingkod po ako sa iyo, Lord. Pero pag may abiryang dumarating, minsan yung naipangako natin, nalilimutan natin. O there are times, may mga favor tayong tumanggap. May mga blessing tayong natanggap. Huwag natin kalimutan yung ipinangako natin sa Panginoon. Praise God. Totoo, kapag nagkakaedad na tayo, nagiging malilimutin tayo. Yung iba nga, mga kapatid, wala pa sa 40, malilimutin na eh. Praise God. Sino sa atin dito, mga kapatid, yung edad 30 pa lang pababa, malilimutin na? 30 pa lang ha? O yan, si Snowy, salamat sa pagiging honest. Sino yun? Si Nomer? Praise God. O yung edad 40, malilimutin. Praise God, Lord. O ito, siguro, marami ito. 50, malilimutin. Praise God. Kasi, malimutan na natin lahat ng bagay. Huwag na lang natin malimutan sumambat magpuring sa Panginoon. Sabi ng awit natin, this is the air I breathe. This is the air I breathe. Ano next niya? Your holy presence living in me. Praise God. Yun na ang buhay natin. Yun na ang hininga natin. Tandaan natin, walang permanente sa mundo. Wala po, mga kapatid. Even your beauty. Lahat ng mabu-beauty, magsabing amen. Praise God. Ulitin ko, baka hindi ninyo akong narinig. Yung mga kalalakihan, huwag kayong mag-amen para lang sa mga babae. Lahat ng mga mabu-beauty, sumigaw ng praise the Lord. Yes. Dapat may konting, alam mo. Lahat ng mabu-beauty rather, sumigaw ng Amen! Parang may duda kayo ng bata. Yan ang tunay na beauty, mga kapatid. Ito naman, lahat ng mga handsome at mga pogi, sumigaw na praise the Lord! Ikaw naman, Pastor, binubola mo naman. No, hindi bola yan. Sinasabi ng banal na kasulatan, nang makita ng Diyos yung kanyang nilikha, especially nang nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi ng Panginoon, napaka-buti. Higit pa sa perfecto yan. Kasi ginamit ng Lord, mga kapatid, yung word na napaka. Kaya't lahat ng mga gwapo sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Wala tayong pakialam sa sasabihin nila. Basta lahat ng mga poging sumigaw ng Amen! Praise God. Isang estudyante, perfect sa kanyang score sa quiz. Nung makuha niya, mga kapatid, yung kanyang score, nag-celebrate sila.
to the max. Pero pagdating ng final, bumagsak yung estudyante ito. Meron siyang short-term success, pero meron siyang long-term failure. Sumunod tayo sa Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Sa ating church, may mga leaders, sumunod tayo sa kanila. Sa mga naitalaga. Sa bawat departamento, meron tayong mga leaders. Pag-pray natin sila. Nandito rin ang inyong pastor. Sana'y maisama ninyo ako sa panalangin. Every time na kayo'y mag-pray, sana'y mabanggit nyo ang aking pangalan, ang pangalan ng aking asawa. Yan lang ay malaking bagay na yan. Bakit po? Kasi may pressure din. Hindi lamang sa inyo ang pressure. Lalo tigit sa pastor, may pressure din sa paglilingkod. Now, meron akong nabasang talata sa Bible. Gusto kong i-share sa inyo. Ito'y divine revelation ng Lord. Na kapag binasa natin this morning, naniniwala ako kung paniniwalaan mo. Merong something ihanda, ibibigay ang Diyos ay. Tingnan natin yung Genesis 26 verse 1. Praise God. At nagkagutom sa lupain bukod sa unang pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Praise God. Yung kagutom na ito na nangyari ay pangalawang tagutom sa panahon na yan ni Isaac. Yung unang kagutom nangyari sa panahon ni Abraham. That is why si Abraham bumaba, mga kapatid, ng Ehipsyo. Hindi ba? Doon pa nga, mga kapatid, kinuha ng Paraon itong si Sarai. Mabuti na lang, mga kapatid, iningatan ng Diyos si Sarai. At sinabi ng Lord doon sa Ehipsyo, sa hari kay Paraon, huwag mong pakialaman yung babae na yan. Yan ay asawa ng propeta. Bumaba, mga kapatid, si Abraham sa Ehipsyo sapagkat matindi ang gutom sa lugar nila. Nagkaroon muli ng panibagong tagutom sa panahon na yan ng kanyang anak na si Isaac. Hindi ito ordinaryong kakulangan sa pagkain, kundi ito'y malawakang agricultural collapse sa buong rehiyon ng Canaan. Sapagkat nagkaroon ng tagtuyot, walang ulan, natuyo ang mga balon, mga ilog, at ang lupa'y nagkabitak-bitak na walang halos burning pananim ang naiwan. Nawala ang pangunahing pagkain ng tao. At sa matinding kagutom na yan, nagsalita ang Panginoon. Verse 2. At napakita ang Panginoon sa kanya at nagsabi, huwag kang bumaba sa Ehipto, matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Praise the Lord. Matindi ang kagutom, mga kapatid, sa lugar kung nasaan si Isaac. Pero sinabi ng Panginoon, huwag kang bababa sa Ehipto. Manatili ka lang kung saan ka nandoon. We all know kung anong ibig sabihin ng Ehipto. Right? Pag binanggit yung Ehipto, alam na natin kung anong ibig sabihin yan. Yan ay kumakatawan sa sanlibutan. Mga kapatid, ano man ang mangyari, huwag tayong bumaba sa level ng taga-sanlibutan. Huwag tayong babalik sa sanlibutan. Huwag tayong makipamatot ng magkabilan sa mga taga-sanlibutan. Yung gawa nila at gawin nila, huwag nating tutularan. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Isaac, huwag kang bumaba sa Ehipsyo. Verse 3, kayo. Matira ka sa lupaing ito, Manatili ka, tumira ka sa lupaing ito. Kung si Isaac marahil ang tatanungin, paano kami makakasurvive, Lord? Paano kami mabubuhay? Grabe ang tagutom sa buong lupain. But the Lord says to Isaac, manatili ka lang.
Diyan ka lang. Tumira ka lang sa lupain ito. At ako'y sasayo. Ito pangako ng Panginoon. Sasamahan kita. Then, At ikaw ay aking pagpapalain. nagpo-pronounce ang Lord ng blessing sa panahon ng matinding tagtuyot. Why? Kasi iba ang definition ng success ng sanlibutan sa definition ng success ng Lord. May drought, kagutom, famine, but the Lord says, stay in this land and I will bless thee. And then, Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay sa iyo ko at sa iyong binhi ang lupain ito. At pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. yung sinumpa ko kay Abraham, ano ba sumpa ng Lord kay Abraham? Sabi ng Lord kay Abraham, lahat ng natatanaw mo, bibigay ko sa iyo. Yung sumpa na yun, sabi ng Diyos kay Isaac, yung ipinangako ko kay Abraham, ipinapangako ko rin sa iyo na lahat ng nakikita mo, ibibless ko. Lahat ng hawakan ng iyong kamay, ibibless ko. Tumira ka lang dito. Huwag kang bumaba ng Ehipsyo. Manatili ka lang dito. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita, sasamahan kita. Verse 4, kindly. At aking paramihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupain ito. Then, pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. at pagpapalain dahil sa iyo ang lahat ng binhi bansa na nasa lupa. I will bless you, sabi ng Lord kay Isaac. At hindi kita i-bless kung ikaw ay nasa Ehipto. Dito kita i-bless sa lupain ito. But the question is, paano? Paano gagawin ni Isaac, mga kapatid? Grabe na nga yung kagutom. Paano siya makasusurvive? Mamamatay sila doon. The truth is, nakamatay ang kanilang mga hayop. Walang tubig ulan. Walang tubig maiinom. Namatay ang mga pananim. Bitak-bitak ang lupa. Ngunit narito ang Diyos ay nagsasalita, I will bless you. Ibibigay ko sa iyo ang pagpapalong ito at lahat ng natatanaw mo'y ibibigay ko sa iyo at pagpapalain kita. Anong ginawa, mga kapatid, ni Isaac? Verse 6, ayon sa sinilita ng Panginoon. At tumahan si Isaac sa Gerar. At siya'y tumahan sa Gerar ayon sa sinabi ng Panginoon. See, kahit may nararanasan ka, kahit may nakikita tayong problema, manatili lang tayo sa presensya ng Diyos, sa church, magpatuloy lang tayo, sumunod lang tayo sa Diyos. May pangako ang Diyos, kaya ng sinabi niya, mga kapatid, kay Isaac, hindi kita iiwan, pagpapalain kita, dito mismo sa lugar na ito, kahit sa panahon ng matinding tagutom. Bagamat ang nakikita niya ay negatibo, pero may positibong sinasabi ang Panginoon. Bagamat may pangako ang Diyos, listen to me. It doesn't mean hindi apektado si Isaac. Tulad din naman natin ngayon. Yes, we know His promises. We know may blessing na nakalaan sa atin. Pero hindi naman tayo exempted sa mga nangyayari sa paligid. Bakit tinutulog ng Panginoon ito? Kasi hindi ka naman tatatag sa pananampalataya kung walang aberya na mangyayari sa iyong pananampalataya. Minsan makakaranas tayo ng heartache, makakaranas tayo, mga kapatid, ng pagbagsak, makakaranas tayo, mga kapatid, ng kakulangan,
makakaranas tayo ng mga bagay na hindi natin gusto't inaasahan. Pero ang sabi ng Lord, manatili ka lang. Manatili ka lang. Iba ang definition ng success ng sanlibutan sa definition ng success ng Diyos. Align with His Word. Obey His Word. Do His will. Do God's will. Yan ang ibig sabihin ng tagumpay o success ayon sa Biblia. Now, anong ginawa ni Isaac, Pastor? Mga tatay, nabasa natin yan, no? Kasi nasa Revelation na tayo. Unang libro yan ng Genesis. Ito ang revelation ng Panginoon. Sa panahon ng tagtuyot, hey, bitak ang lupa, walang ulan. Grabe, mga kapatid, ang init sa buong panahon. Sinabi ng Bible, nagtanim si Isaac. Sinong matinong magsasaka ang magtatanim sa panahon na walang ulan na darating at nakita niya bitak-bitak ang lupa, mga kapatid? Scientifically speaking, it is impossible. Agronomically abnormal, environmentally contradictory, statistically improbably, but my God, in Him all things are possible. Imposible sa kanila. Imposible, mga kapatid, sa nag-aaral patungkol sa lupa. Hindi pwedeng magtanim sa panahon na yan. Pero nagtanim si Isaac. Why? Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Nagtanim si Isaac sa panahon ng kagutom, tagtuyo, bitak-bitak ang lupa. Inalay niya ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. Sumunod siya sa sinabi ng Diyos. Ginawa niya kalooban ng Diyos. Ang resulta, biniles siya ng Diyos. Align yourself with the Word of God. Obey His Word. Even though mahirap, obey His Word. And do His will. No matter what happened, do His will. Kahit nakasalalay dito, may threat dito sa buhay natin, just do His will. Sabi ng Lord, I will never leave you, nor forsake you. I will bless you. Nagtanim si Isaac. What happened? Tingnan ninyo yung verse 12. At si Isaac ay naghasik sa lupay yaon at tumani siya ng taong yaon at ng tig-100 at pinagpala siya ng Panginoon. Hindi sa kondisyon ng lupa. Hindi sa kondisyon, mga kapatid, ng panahon, kahit panahon ng tag-init at walang ulan. Kundi sa kondisyon ng langit. Nagkasing si Isaac sa lupain yaon na sinabi ng Lord, dito kita ipibless, dito kita pagpapalain, huwag kang aalis. Listen, ang umalis niya ng tig-100. Hindi ba nabasa natin sa Bible? May umanin ng 30. Nabasa niyo po? May umanin ng 60. At may umanin ng 100. Listen. Nagbinilas ng Lord si Isaac. Hindi po 30 po. Hindi 60 po.